Alam natin na itong Barangay Ginebra at itong Magnolia Chicken Templados ay kinakailangan ng gumawa ng paraan para mapalakas yung lineup nila. At ang isa sa nakikita natin dyan ay pumasok sila dito sa isang 3-team trade proposal kasama ang Converge. Dahil alam natin ang Converge ay willing din na makipag-trade ng mga players. Ang isa natin nakikita dito magandang option, itong si Aljun Melesio mapupunta dito sa Barangay Ginebra. Kasama na itong si Jeyo Ambohot. Samantala naman dito sa Magnolia Chicken Templados ay mapupunta itong si Sydney Onmubere plus isasama na rin natin dyan itong si Stanley Pringle at yung first round pick ng Barangay Ginebra. At dito naman sa Converge Fiber Xers, makukuha nila itong si Rom De La Rosa, si Jerica Hanmisi at si Jackson Corpus. Kapag ganitong trade na nangyari, nakikita ko na win-win yan para doon sa mga nabanggit na teams. Si Aljun Melesio at itong si Jeyo Ambohot. Yan, alam natin 6'7 si Ambohot at itong si Melesio mahusay na point guard. So makatutulong yan dito sa Barangay Ginebra. At ito naman sila Corpus, si De La Rosa, mga workhorse yan. Yan yung mga tipong player na parang Alex Stockton na gustong-gusto ni Coach Aldin Ayo. At ito si Jerica Hanmisi, alam naman natin kung paano umiscore yan. At dito sa trade na yan, hindi rin naman madulugi itong Magnolia Chicken Templados dahil very capable din naman yung mga players na nabanggit natin. So sa tingin ko pag ganitong klaseng trade ay magiging worth it talaga para dito sa mga nabanggit na koponan. At syempre dahil nakikipag-trade sila dito para sa Converge Fiber Xers, ibig sabihin dahil kasama ang isang independent team, asahan natin na magiging balance talaga to at madaling maaaprobahan yan ng PBA Trade Committee. At hindi naman siguro magkakaproblema yan kay Commissioner Willie Marshall. Kaya sa tingin ko maa-approve yan kaagad-agad. Matunog din yung balitang lumalabas ngayon na baka magkaroon daw ng mga bagong teams na sasali dito sa PBA. At kabilang doon sa mga nakikita natin dyan na pwede ay itong Cobra Energy Drink, itong Strong Energy Group, itong mga Henry C, itong SM that is, plus itong ipapang team katulad ng Wilcon. Alam natin na ang mga nabanggit na kumpanya ay malalaki naman at kayang-kaya nila na mag-sustain ng isang PBA team. Kung gugustuhin for example ng mga C na ipasok itong SM o kaya BDO o kahit alin man doon sa mga kumpanya nila, kayang-kaya nilang gawin yan. At kung pera lang naman pag-uusapan, mas mayaman pa sila sa SMC at sa MVP Group. So kahit sinong player dyan ay pwede nila makuha. Yung Wilcon, alam natin malakas din yan at nagpa-participate na yan sa mga basketball tournaments. At Strong Group, syempre alam natin yan na yan nga naglaro para doon sa Dubai tournament. At kung kaya nilang bayaran ito sila Dwight Howard at yung iba pang mga NBA players, sigurado na kayang-kaya nila na mag-manage ng PBA team. Kaya sa tingin ko hindi magiging problema yan. Ang tanong na lamang ay kung aling mga teams ang bibili nila. Dahil sa tingin ko, itong mga nabanggit ay hindi yan magtatayo ng teams from scratch dahil ang hirap bumuo ng team ngayon. Kahit na i-implement yung Protect 10 na sinasuggest ni Blackwater owner Diosel Ducy, mahirap dahil sobrang lakas na nitong SMC at MVP Group. Mas mabuti pa bilhin nila itong Northport, Terra Firma at Blackwater. Pero kailangan may agreement na hindi ibebenta itong tatlong nabanggit na teams, yung mga draft picks nila at yung mga players. Kapag yan nangyari, magiging mas competitive na PBA. Or posible rin na isa rin doon sa mga teams na yan ang papasok, for example, yun lang mga C. At bilhin nila itong Terra Firma, Northport at Blackwater. Tapos ang problema sa mga farm teams. Kaya abangan na lang natin kung mangyayari dito. Dahil kung pumasok ang mga C dito sa PBA, magiging balance na.